Matindi to. Aimee versus Lacson, booking plano sa Blue Ribbon, binulgar. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaction. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint ni General Macanas, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Ngayon itong post ni Senator Aimee Marcos. Ayun. Aimee has left the group. Ay, left the group. Bakit? Ito, sabi niya, bakit? Ano ba ang laman ng group chat? Ito muna, basahin ko muna yung palitan nila ng patutsada ni Senator Lacson. Unang sabi ni Senator Aimee, nalilito kami sa Senado at ang balita di na raw magpapahiring ang Blue Ribbon kundi maglalabas na si Senator Lacson ng partial report, baka may pinag-usapan sa majority caucus. Bakit hindi na maghihiring? Bakit? Ano na nangyari? Bakit? Why? Ano ba? Takot? Delikado naman ito. Wala na daw hearing. Totoo ba ito? May patuloy ba tayong may pinagtatakpan dyan? Kaya ang hearing ay hihinto na. Yan naman tayo eh. Diba? Kaya hindi kami bumibilib dyan sa mga yan eh. Para lang kayong nag-iimbestiga sa una, may hearing sa una, pagdating sa kalahatian, pag hinilot na, wala na, tigil na. Kayo parang ganyan din. Pagdating sa, medyo kalahati, titigil na. Uy, taong bayan po niloko dito, bakit nyo ititigil? Ito naman ni Senator Lacson. Ayun. Mag-attend sana siya sa Blue Ribbon Committee hearing para hindi siya malito. At makinig siya sa session hall para hindi siya naguguluhan. Also, magbasa siya ng mga announcements sa all senators chat group para updated siya. Kaya ito, Aimee left the group kasi ayaw niya nang makisama sa all senators chat group. Bakit? Ano bang laman ng group chat ng session, ng hearing? Hindi ba panggigipit lang sa kapwa senador? Samantalang sa Kongreso ay si Saldico lamang. Ito kasi, kung nabantayan nyo mula nung umupo si Lacson as chairman ng Blue Ribbon, and of course with Soto as Senate President, nag-iba naman ang takbo ng Blue Ribbon Committee hearing. Ang kinakasuhan na, mga senador na. And of course, Saldico kunuhay. Yun nga nakakatawa sa kanila eh. Diba? Nung si Senator Marcoleta ang siyang nagpapahiring dyan sa Senate Blue Ribbon, nung kinanta yung mga kasabwat, di ba, galing sa kamera yung iba eh. Di ba? Biglang pinalitan sila. Ngayon, ang nangyayari, di ba, parang ang lumalabas, bakit ganun? Kamera lang lagi ang kontrabida. Kailangan palitan natin to. Parang ganun ang nangyari. Ngayon, puro senador naman ngayon. Parang yung Senado naman ngayon ang tinitirya. Senado naman ngayon ang sinisira na alam naman natin na ang Senado ay isang malaking tinik sa lalamunan ng Kamara.
Diba? Kasi syempre, hindi nila magawa kung ano ang gusto nila. Halimbawa, dyan sa impeachment na yan, hindi nila maisulong-sulong dahil kinokontra ng senador. Yung PI, People's Initiative, kinokontra din ng mga senador. So, sino ba ang kontrabida dito sa paningin nila? Eh di yung mga senador. Sino ang dapat mawala? Yung mga senador. Sino ngayon ang kumukonsente para mawala yung mga senador? Eh di yung senador din. Diba? Para naman yung mga kasama nyo, ginaganyan nyo, tinatabla nyo, iniiwan nyo sa ere. Imbis na ang Senado ay palakasin, imbis na ang Senado ay pagandahin nyo ang imahe. Dahil bumibilib na kaming mga taong bayan sa inyo, sa ginagawa nyo. Kaso simula nang nagpalit, ang Blue Ribbon, nagkaganyan na. Diba? Kumbaga, saan pa yung taong bayan, saan pa kami makikinig? Saan pa kami maniniwala kung ang mismong Senado ay nagkakaganyan na? Diba? Ititigil nyo taong bayan ang niloko rito? At ititigil nyo, mga kapwa nyo senador, ang nadadawit dito? Yung mga senador na kumokontra sa kagustuhan nung mga nasa mababang kapulungan? Sila yung nadadawit? Why, nako. Di ba, pinapasampahan na, may case build-up na si, hinuna na nila si Saldico, kailang ang amo wala pa, yung amo ni Saldico. Tapos, sinama na si Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, Senator Chis Escudero. Mantakin mo yung mga senador ang talagang tinutukan dito. Pero yung mga binanggit ng Diskaya, parang baliwala na. Parang hindi na sila kasama sa pinag-uusapan. Ano ba yan? What the heck? Pagkatapos nito ba? Ito ba yung impeachment trial naman ni VP Sara? Alam nyo kung tutuusin kung ang pamumuno sa Senado ay ganito pa rin hanggang ngayon, wag na tayong umasa na si VP Sara ay hindi mai-impeach. Sigurado yan dahil lahat ng mga nangyayari ngayon ay pumapabor kay Master. Yung top 3 leadership ng nakaraang administrasyon ng Senado, Senate President, Senate Pro Tempore, Majority Floor Leader, pinapakasuhan na. Ito yung sinasabi ni Senator Amy na kapwa senador, ginigipit ninyo sa Kongreso, saldi ko lang, wala nang iba. Noon, kapag may sakuna o dilubyo, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumahog, manawagan ng pakikisa, nagpapaikot ng ambagan. Ngayon, ito ang inaatupag, siraan na mas malala pa sa lindol. Grabe. Grabe kayo. Lindol sa Visayas. Cebu. Kasi grabing siraan ng mga senador ngayon. Dalawang senador na sa majority block ang nagreklamo. Una, si Senator GB Ejercito. Nagsama, in-interview siya ni Katunying. Inamin niya, naglabas sila ng sama ng loob. Kasi nga, yung pahayag ni Senator Lacson na almost all senators nag-insert. May budget insertion sa 2025 national budget, umaabot ng 100 billion. Nakakasama yon sa kapwa niya senador dahil hindi pala lahat ng budget insertion masasama. Mayroong magagandang budget insertion. Nakakatulong sa nangangailangan. Yes. Ang masamang budget insertion, yung flood control. So, umalma ang kapwa niya senador. Si Senator Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa majority block
Dahil huwag niyong sirain ang buong institusyon. Sabi niya, Tama. sinusunog niyo ang Senado dahil sa inyong mga payag. Eh kasi naman, kayo din naman ang may kasalanan eh. Bumoto-boto pa kayo na palitan. Diba? Napalitan. Yung mga ano, diba? Sana walang problema. O ngayon, parang nasa huli ang pagsisisi. O ngayon, may pag-asa pa naman, diba? Si Senator Migs is parang open siya kung magkakaroon ng bagong nominasyon sa pagiging ano, diba? Siguro gano'n na lang siguro. Mas maganda is palitan. Para sa akin, pabor ako na palitan. Para wala ng problema. Mas maganda para sa akin si Senator Alan Cayetano. Isa yan sa maganda-gandang maupo dyan. No? At saka yung Blue Ribbon, palitan na rin yung pinaka-chairman dyan. Kasi, hindi maganda eh. Hindi talaga maganda. Kasi, alam naman natin, magkaka-close kasi sila. Kumbaga, kaibigan, ganito, ganyan. Napakalabo. Napakalabo talaga para sa akin na may mangyaring maganda. 'Di ba? Magkakagulo-gulo lang. Kaya mas maganda siguro ang mauupo diyan sa posisyon na 'yan is yung talagang walang pinapanigan, walang 'di ba? 'Yun ang importante doon eh. At saka kayo na lang diyan mga senador. Kayo na lang din ang pinapakinggan namin. Kayo pa yung nagkakaganyan. 'Di ba? Paano kami? Saan kami maniniwala? Kanino kami sasandal? Bukod sa Supreme Court na sinasandalan namin. 'Di ba? Tapos kayo ganyan. Hay. Sinong nagpahayag? Si Senator Lacson. Si Senator Miguel Zubiri, sabi niya, hindi na ako maligaya sa Senate leadership ngayon. Nagkakagulo na, nagbibingi-bingihan, bulag, pipi, at bingi ang Senado ngayon. At willing ako suportahan kung sino man ang sunod na Senate kandidato ng Senate President. Nako, ano na ba nangyayari sa Senado ngayon? So, ayan. May patutunguhan ba? Dapat sagutin yung dito ako nababahala eh. Yung totoo ba na wala nang hearing ng Blue Ribbon? Kasi nag-announce pa naman si Senator Lacson na nakakatuwa na iimbitahan na nila sa susunod na hearing kung meron, iimbitahan na nila si Saldico. Pati na rin si Martin Romualdez. So, di ba? Ang gandang development yun. Kailan, ang tanong, kailan ang next hearing? Maraming nagtatanong eh. Walang maisabi. Kung siguro pinag-iisipan pa nila, maghihiring pa ba tayo? Baka mamaya kung saan tayo makarating eh. Tama na muna siguro, hanggang dito na lang tayo, parang ganun. Ay, kailan ang next hearing? Bakit ganun? Si Marcoleta nung siya pang chairman, alam mo kung kailan yung next hearing eh. Nag-iisip muna ng script. Sorry. Ito kay Senator Lacson, biglang malabo. Sinasabi ko pa naman na okay ako kay Lacson. Para sa akin, talaga. Ako napansin ko kay General Macanas talaga, syempre parang malaki na respeto niya kay Senator Lacson. Pero ako syempre nirespeto ko si Senator Lacson bilang senador lang. Pero hindi ko siya in-idolize, hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko gusto yung ginagawa niyang kalakaran, ganyan, wala. Mas bumibilib ako talaga kay Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta mayroong yag balls. 'Di ba? Meron siyang lakas ng loob, tapang na harapin lahat. No? Walang kinatatakutan. Kasi ito mga to, 'di ba? Alam naman natin syempre si Lacson dati pulis yan eh. Dapat siya yung matapang eh. Kaso nga lang para beep beep. Tabi ka muna, may dadaan. Tatabi naman siya. Sorry. Anti-corruption na crusader siya. Yung first 18 years niya sa Senado, namomonitor ko, ayaw niya talaga ng mga pork barrel. Binubusisi niyang budget.
Kaya nung naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee, kalmante lang ako dahil total, lumalaban Parang na-fake nyo si General Macanas doon. General, wala tayong magagawa eh. Talagang minsan talaga, akala natin maganda ang balita, pero talagang hindi natin alam kung ano talaga yung nakapaloob. Parang si Lacson lumabas na clickbait. Kaya, kung tutusin yung mga nangyayari ngayon, no, parang hint na natin sa 2028 yan. Kumbaga, makakatunay, sana naman tayo ay magising na sa 2028. Sana, kung ano yung nakikita natin ngayon, is gawin nating basihan sa butuhan. Diba? sa corruption eh. Nag-i-expose siya, di ba? 2 beses siyang nag-privilege speech sa Senado. O ngayon, na matutumbok na yung utak kung sino yung ni Saldico, bakit parang pigil? Bakit yung testimony? Parang yan eh. Parang sa karera ng kabayo kapag biyahe. Yung tipong liyamadong-liyamado na yung kabayo, tapos makikita mo tumatakbo malapit na sa finish line. Kumbaga marami pa yung kabayo. Kumbaga marami pang lakas. Pinipigilan ng hinete, parang gano'n. Pinipigilan, huwag kang manalo, biyahe tayo eh. Tapos yung dehado mananalo. Parang gano'n. Parang yung Senado, walang pinagkaiba sa karera ng kabayo. Uso din pala dito yung biyahe. Ni Orly Gutesa na parang alanganin pa siya. Bakit pinapaimbestigahan niya ang background ni Gutesa? So, ang daming tanong. Oh, may 3 retired general na i-blast ko na kanina. Una, si General Carlos Garcia, tinatanong niya na bakit parang naiba na ang takbo ng committee hearing sa Blue Ribbon. Kumbaga magiging maayos lang to pag napalitan talaga mga katunay eh. Kapag napalitan ng pamunuan dyan sa Senado, sana maging maayos ulit. Yung kay Chis sana, kay Senator Marcoleta, okay na eh. No? Nung naiba, ayan na naman tayo. Sana mag-iba. No? Pag nag-iba yan, pero ewan natin kung papayagang mag-iba, di ba? Alam naman natin kung nakakanino ang bola ng kapalaran. May matatamaan ba sa taas? Yan ang tanong ni General Kita sa kanyang Facebook post. Yung isang general naman na hindi ko babanggitin ang pangalan dahil private message lang niya sa akin. Sabi niya, wala na akong tiwala kay Ping Lacson. Sabi niya. Ito, matindi. Isang lawyer general na mga retired dito binanatan niya si Lacson. No, kung may mambabatas na dapat. Grabe, galit na galit si General Garcia. So, wala akong bilib kay Lacson talaga. Matirang matibay. Sino kaya ang tatagal? Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.